Kumusta mga tol? Welcome to our channel. Pag-uusapan natin itong mga bagay-bagay na kung saan magdudulot sa ating bansa ng kahirapan, kapighatian, kagutuman at kamatayan. Kaya dapat nating pag-usap-usapan yan, tol. Fire! Alam mo ba, tol, na itong ating gobyerno ay may nilulutong pagkain para ipain sa mga Pinoy at para maging maghirap, maging pighati, magutuman at mamatay. Meron ba kayong ideya, mga tol? Mayroon ba kayong ideya kung ano to? Ganito yon. Itong ating Pangulo ay hindi stable ang kaisipan, kaya dapat sa kanya ay dahil ayon sa kay former PDEA agent Jonathan Morales na itong ating Pangulo ay fire! Grabe. Panoorin natin itong paliwanag ni Jonathan Morales. Fire! Hindi po kaila sa inyo na ilan na sa amin tulad ni na Dr. Loren Badoy, Eric Celis, at ang inyong lingkod, Agent Jonathan Morales, ang nakaranas ng pakulong ng mag-asawang Bongbong at Lisa Marcos sa pakikipagsabwatan ng kanilang mga bayarang mangbabatas sa Kongreso at Senado. At dahil sa mga ginagawa natin ito, hindi po malayo na ang isa sa atin ngayon, katulad ni dating Pangulong Duterte, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Harry Roque, Atty. Glenn Chong, at Binibining Maharlika ay maaaring ipakulong na rin ng mag-asawang Marcos. Dahil sa patuloy na ipinakikita nating pagkakaisa, unti-unti na pong nawawasak ang imahe na mag-asawang mapanikil ng bawat karapatan ng mamamayang Pilipino. Paninikil sa ating tanging layunin ay ang pagkakaroon ng tinatawag na transparency, accountability, peace and security sa ating bansa. Alam niyo mga kapatid, wala po tayong aasahang transparency, accountability, peace and security kung ang ating mismong Pangulo ay lulong at bangag sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Bakit? Dahil ako po mismo ang nakakita ng mga litrato habang ito ay gumagamit sa pamamagitan ng pagsinggot ng hinihinalang cocaine na isang uri ng illegal na droga. Ang sabi ng kampo ni Bongbong Marcos, paano ko daw ba nasisigurong cocaine ang sinisinghot ng isang Bongbong Marcos noong makita ko ang mga litratong ipinakita sa akin ng confidential informant? Ang sagot ko mga kapatid, hindi naman siguro detergent powder o sabon o gawgaw o arena ang sinisinghot ng isang talamak na drug addict na si Bongbong Marcos doon sa litrato na ipinakita sa akin ng confidential informant. Kung ang isang talamak na drug addict ay may tuturing na may diferensya sa pag-iisip
dahil sa kanyang pagkahumaling sa paggamit ng illegal na droga. Mas lalo sigurong mas nakakatakot kung tayo ay pinamumuluan ng isang taong sumisigot ng sabon. Hindi po ba? Nakakatakot kung harina yung sinisigot na. Eh hindi lang adik ito. May sapak pa sa utak. Tama. Mga kapatid, ano nga ba ang epekto ng paggamit ng illegal na droga sa isang taong talamak at nasa impluwensya ng ipinagpapawal na gamot? Lalo pa, kung ito ay isang pangulo ng isang bansa. Ang taong nasa impluwensya ng ipinagpapawal na gamot ay kadalasan nagtitrip. Ang isang drug addict, kapag ito ay nag-trip, ay ganito ang ilan sa mga ginagawa. Lalo na kung ikaw ay pangulo. Una, walang pag-aalinlangan na isubo tayo sa isang digmaan kahit salat tayo sa kahandaan. Ikalawa, ang pagpasok sa sigalot at problema ng ibang bansa na tayo ang siyang magiging kawawa. Ikatlo, tahasang pagbabaliwala sa panawagan ng taong bayan upang siya ay magpa-drug test. Ikaapat, tahasang pagbabaliwala sa mga karapatan ng mga mamamayan. Ikalima, patuloy na pagdidipit sa mga sumasalangsam sa kanyang pilipit na pulisiya. Pag sumalangsam ka, anong gagawin sa iyo? Kulong ka, o suspendido ka, o tatanggalan ka ng posisyon o ng authority. Ikapito, walang kapararatang paglustay ng salapi ng taong bayan. Travel dito, travel doon, nagkaroon na inuubos ang salapi ng taong bayan. Ikawalo, ang pinakahuli na kanilang ginawa. Ang ginawang pananabotahe sa mga kawali ng Davao City Hall upang magpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ano ito? Upang palabasin ng lungsod ng Davao na teritoryo ng dating Pangulong Duterte ay tahanan ng mga talamak sa paggamit ng illegal na droga. Mga kapatid, ilan lang po yan sa mga nakikita nating mga seryosong dahilan at mga palatandaan ng isang Pangulo na wala sa hustong pag-iisip, na mistulang sinisira na ang pagkatao ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Fire! So ayun, di ba? Sabi niya, sabi mismo ni former PDEA agent Jonathan Morales na siya mismo ang nakakita sa picture na sumisingot si BBM ng puting substance. Di naman siguro yun sabon, tawas, fabric powder, o bitchin o chlorine para singhutin ni BBM. Kaya hindi naman tayo ignorante para hindi natin masigurong yun ay isang drugs, illegal drugs. Kaya ang tanong ko, saan kaya patutungo ang bansang ito? Ano kaya ang mangyayari sa mga darating na mga araw? Fire! Papayagan ba nating maging Ukraine 2.0 ang Pilipinas dahil umaasa ang mga maraming bugok na Pilipino na tutulungan tayo ng Amerika kung sakasakaling mag-isip, kung sakasakaling magkaroon na ng putukan sa South China Sea. Dami talaga mga bugok na mga Pilipino. Katulad na lang nitong ating presidente na hindi na nag-iisip ng maayos. Sa tingin nyo, pag nagkaputukan yan, ano ang mga mangyayari? Sino ba ang unang haharap sa putukang mangyayari?
O di ba, mga sundalo? Ngayon, pag naubos yung mga sundalo, sino ang kasunod na haharap? O di tayo mga Pilipino, mga sibilyan. Pero dapat siguro ang mangyari dyan, ang unang humarap dyan, yung pamilya ni BBM. Fire! Ang unang pamaharap dyan, yung pamilya ni BBM. Kasunod niyan, yung mga nagtatapang-tapangan at mga bayaran niyang vloggers. Dapat sila ang mauna. Hindi yung mga sundalo ng mga Pilipino. Hindi sundalo ng mamamayang Pilipino. Sa tingin nyo ba, na tutulong ang mga Amerikano kung sakasakaling magkaroon ng putukan sa West Philippine Sea? Sa sarili kong pananaw, hindi sila tutulong sa atin. Kaya dapat sa inyong mga leader na yan, na katulad ni BBM, ay fire! Ito lang ang gagawin ng mga kano. Magsusupply lang sila ng mga armamentong palpak. Magsusupply ng pera, pang-ayudo para makabili ng mga dagdag armas. At ano ang kapalit nun? Idi ang bansa natin, dahil ang bansa natin ay pinag-iinitan ng mga kano dahil napakayaman ng bansa natin. Gustong-gusto nila tayong sakupin. Noon nga, sinakop na tayo noon eh. Yung China ba? Sinakop tayo ng China? Talagang maraming mga Pilipinong bugok katulad nitong ating Presidenteng Bangag. Mag-isip nga kayo ng maayos. Sa tingin nyo, pag nagkaroon ng giyera, ano mangyayari sa bansa natin? Pulbos! Yung Amerika na yan, kaya yan gustong-gustong magkaroon ng giyera, takot naman yung mga yan eh. Hindi naman yan haharap yung mga yan sa giyera eh. Mag-ano na sila ng mga lugar, mga bansa o mga uto-utong mga tao katulad ni BBM, katulad ni Zelensky, o katulad ng mga bansa na nagpagamit sa Amerika para kumita yung mga Amerikano. Dahil ang Amerika, wala namang kayamanan yan, wala namang mga goals yan eh. Wala namang pagkakitaang iba yan eh. Kundi mga armas lang. Kaya yan sila, sa bawat bansa na pupuntahan nila, ay puro kaguluhan, puro kapahamakan ang binibigay. Dahil, kapag may gera, may pera sila. Ngayon, kung mangyari man na magkaroon ng putukan sa West Philippine Sea, sa tingin nyo, magbibigay ng mga sundalo yung mga Amerikano? Hindi yan. Hindi yan magbibigay ng sundalo. Ang ibibigay lang nila yan, mga armas na mga palpak. Kasi, kung babalikan natin ang history, ang Amerika ay walang sariling kayamanan. Yumaman at naging powerful ang Amerika dahil sa mga gera. Dahil sila ang may pinakamalaking at pinakamaraming paggawaan ng mga armas. Ngayon, kung bibigyan tayo ng armas, yun ay siguradong hindi tayo makakaganti ng maayos sa ating kalaban katulad ng mga nangyayari doon sa Ukraine.
Katulad ng mga nangyayari doon sa Ukraine. Ang mga armas na pinadala ng Amerika doon sa Ukraine ay puro palpak. Kung magkakaroon lang sana kayo mga Pinoy na mga tanga, mga bubo at mga ingot, manood kayo ng mga independent media. Huwag yung mga CNN, NBC News. Huwag yun! Dapat sa inyo, ganito eh. Gumising kayo sa katotohanan. Ito ang mapapanood natin sa mga independent medias. Ipapakita nila yung mga kapalpakan ng mga armas ng mga Amerikano. Maraming mga armas ang palpak na ipinadala sa Ukraine. Kaya ang resulta, kalahati na ng Ukraine ang nakubkob ng Russia. O kayo mga Pinoy na tanga, sinasabi nyo pang maka-Chinese kami, mga bayaran kami ng Chinese, yung mga nag-ano, pag gusto namin na sa China, bayaran na kami? Bayaran na mga Tarantahan. Sino kayang tanga sa atin? Ikaw na Pinoy na matapang na gusto makipag-gira sa China, sige, pumunta ka na doon sa West Philippine Sea. Tingnan natin. Ito common sense lang ang Russia mag-isa lang lumaban sa Ukraine. Samantalang ang Ukraine, kinampihan na ng US, NATO, European nations. Kaya umabot sila ng 50 nations. 50 bansa ang kumampi sa Ukraine kontra sa nag-iisang Russia. Pero anong nangyari? Lugmok at nasakop na ng Russia ang kalahati ng Ukraine. Dahil ang mga armas na pinagayabang yung Amerika, NATO at saka Europe, puro palpak. Gumastos na sila ng hundreds of billions of dollars. Di pa rin sila umubra sa Russia. Mag-isa pa lang yung Russia. Ngayon, ilang hundreds of thousands ang namatay na mga Ukrainian soldiers at mga Ukrainian citizens. Ilang milyon na ba ang nagugutom at naghihirap dahil sa gera sa Ukraine? Ganyan din ba ang gusto nyo mangyari sa bayan natin? Kung patuloy tayong magpapauto sa mga gustong magpatupad ng New World Order, ganyan ang mangyayari sa atin. Kaya, kung ayaw niyong maniwala sa akin, o sige, itong kwento ko na napanood ko sa mga independent medias, mayroon din tayong makukuhaan ng isang kwento ng isang taong galing mismo sa Russia. Pilipino mismo to, na nagkaroon, galing sa Ukraine. Ikikwento niya kung ano yung mga karanasan niya sa Ukraine. So yon, ito, panoorin natin. Fire! Akala nila yung gera basta ganun lang ba? Tapos sabihin nila, tinutulungan tayo ng Amerika, ganyan. Hey, taas sila ng kamay, ganyan, nagmamalaki. Hindi nila alam kung paano yung gera. Hindi man ini-expect ng mga citizen doon na magkakagera dahil walang abiso din ang gobyerno. Kaya nabigla na lang na ang mga tao na ganun na ang nangyari. Yeah. Yung iba, ayaw talaga magbukas ng kuryente at yung iba, walang kuryente. Yun ang inaalala nila ngayon. Sa ngayong panahon na to. Sa winter, ano mangyayari? Tingnan mo ang Ukraine ngayon. Paano nila madepindihan dahil nga ang problema ngayon din sa Ukraine ganito, binigyan sila ng mga ammunition, pero yung mga ammunition na yung mga second hand ngayon nasa field,
Ang ginagawa nila, kinukuha nila kung ano yung magagamit. Kung gulong, kunin nila, tapos yung battery, kunin nila, i-assemble nila ngayon. Kaya kung mangyayari yan dyan sa Pilipinas, akala ng ibang tao, yung gira basta ganun lang. Hindi nila alam kung ilan ng taong nang namatay. Lalong-lalo na tayo, anong kalaban-laban din natin para talaga tayong Ukraine. Magiging pangalawang Ukraine tayo sa Asia kung yun ang mangyayari. Hindi nga dapat na ipaliwanag, tingnan na lang nilang sitwasyon doon sa Ukraine. Kung ilan na ang tao ang namatay, ilang na ang mga magulang na hiwalay sa kanilang mga anak, nahiwalay sa kanilang mga asawa, ilan na ang mga namatay din na mga bata, mga matatanda, walang pag-asa, yung wala ng mga bahay. Ayan, nakita nyo kung paano paglaruan ng Amerika ang Ukraine? Ganyan din ba ang gusto ng mga Pilipino sa bansang Pilipinas? Ay, mga tanga na lang kayo. Basta ako, ayaw ko lang ganyan. Kung mayroon lang akong spacecraft, pupunta na lang ako sa Mars. Ha? Lalayas na lang ako sa Pilipinas, pupunta lang ako sa Mars. Para makaiwas lang ang pamilya ko sa kaguluhan, sa disgrasya, sa kagutuman, kahirapan at kapighatian. Ngayon, after ng gera, ay pag-aari na ng US ang matitirang bahagi ng Ukraine. Fire! Ngayon, ang tanong, papayag ba kaya ang Rusya na maging pag-aari ng Amerika ang matitirang bahagi ng Ukraine? Ha? Tingin ko, hindi papayag ang Russia, kaya magkakaroon pa ng kaguluhan yan. Ngayon, ito na yung sinasabi ko. Kung paano tayo pinagluloko ng Amerika para mapasubo tayo sa gera. Fire! Sa aking pagpananaw, sa aking pagkakaintindi, itong gera ay ang last resort ni BBM para manatili sa pwesto. At alam kong gustong-gusto ni BBM na magkaroon ng gera sa South China Sea dahil kikita siya dito ng limpak-limpak na salapi o baka higit pa sa kinita ni Zelensky, na si Zelensky ay nakabili na ng mga maraming buildings sa US at sa iba't ibang dako ng mundo, at mayroon pa itong 2 yate at mga mansions. Kita mo yaman ni Zelensky, ha? Sa kickback niya lang yun sa mga perang pinadala sa kanila, inayuda sa kanila. Kaya ganyan din si BBM. Ang mga taong tamad ay gagawa yan ng paraan para hindi maubusan ng pera. Kaya dapat sa kanila ay ganito. At yan din ang iniisip ng mag-asawang ahas na yan, na talagang gagayain, papasubo nila tayo sa gera para malampasan pa nila ang kinita ni Zelensky. Ngunit, sa kabila niyan, mayroon din tayong makukuha mga kwento doon sa ating mga mangingisda na ayaw talaga ng China ng kaguluhan. Ngunit talagang gumagawa ng paraan itong bangag nating Pangulo para uminit ang ulo ng China at tayo girahin ng China. Ngayon, kung mag-umpisa ang kaguluhan, putukan dyan sa China, sa South China Sea, ano mangyayari sa bansa natin? Anong mangyayari sa mga Pilipino? Hindi mangyayari din sa mga Pilipino yung nangyari sa Ukraine. Libo-libong sundalo ang magkakamatayan. Milyon-milyong Pilipino ang magugutom. Milyong-milyong Pilipino ang mawawalan ng tirahan. Milyong-milyong Pilipino ang mawawalan ng pagkain. Ngayon,
dahil lang sa bangag nating Pangulo. At sigurado akong gustong-gusto talaga ng ating Pangulo na magkaroon ng giyera para makuha niya ang kanilang mga frozen assets doon sa New York at kikickback pa siya sa mga ayuda ng Amerika at ng mga bansang kaalyado natin. Ano sa tingin nyo? O sige, patunayan ko sa inyo na ayaw ng mga Chinese na magkaroon ng giyera. Ayaw ng mga Chinese ng kaguluhan sa South China Sea. O ito, panuorin nyo. Panuorin natin ng sabay-sabay. Fire! Kagaya ng mga maliliit na mga media, panggulo lang yan sila eh. Hindi nila alam yung mga nasasagasaan nila sa pinagawa nila. Kami mga maliliit na mangingisda, kami yung nasasagasaan, kami yung nandoon. Hindi naman, wala naman sila doon eh. Kami ang nandoon sa loob, kami ang nandoon sa kalburo. Sila gumagawa sila dito noon. Yun ang ikasisira talaga ng talagang nagagalit ang China. Kaya hindi na tayo pinapapunta doon. Ngayon napabalita na 100 boats na pupunta doon. Hindi naman sila umabot doon. Panggulo lang sila. Kasi hindi sila mangingisda eh. Oo, tumutulong sila pero nakakasama sila sa aming mga maliliit na mangingisda. Sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil yan sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma na naman ang China na nung May 14 is nakabaho di masinlok po kami is talagang pinilit po kaming pauwiin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangaras ng China dyan is 2014 pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangingisda na laging nandyan po sa Scarborough is nakabalik. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Hiling naman ni Collado sa pamalaan. Sana patulungan niya kami na yung magiging casual na lang, yung parang galao tayo na walang haharang. Kagaya dati sa mga nakaraang taon na nakakapalaot kami lahat. Nandoon yung Malaysia, Indonesia, para sama-sama, magbigaya na lang. O ayan, ngayon. Ano ang ating gagawin? Dahil ang ating Pangulo ay bangag, hindi nakakapag-isip ng maayos, at ang iniisip lang nila ay para sa kanilang kapakanan lang, hindi sa kapakanan ng mga Pilipino. Ngayon, para makuha nila ang kanilang mga frozen assets sa Amerika at kikickback pa sila doon sa mga pera na ibibigay ng mga bansa na tutulong sa pag-aayuda sa atin. Kaya sisigaw tayo ng tama na, sobra na, umalis ka na dyan. Dapat sa iyo ay fire! Ngayon, kung hindi sila alis dyan ng kusa sa upuan nila, buhatin natin sila. Umalsa na ang bayang Pilipino. Buhatin natin na sabay-sabay ang kanilang upuan. At huwag na natin silang hayaang itapon pa sila doon sa Hawaii. Ikulong sila dito sa ating bansa. Papanugutin sa kanilang mga kasalanan, sa mga nagastos nilang pera sa bayan. Kaya dapat sa kanila ay fire! Maraming salamat.